Hey guys! Welcome to our channel. For today's video, gagawa kami ng tutorial on how to apply for ICB, International Certificate of Vaccination Card, or sa atin we simply call it the Yellow Passport or the Yellow Card dahil ganito ang itsura niya. Ayan. Just a briefing kung para saan itong ICB card, ano ang purpose niya. The ICB card is a proof of vaccination recognized by the World Health Organization member states. So technically, if hindi ka pa vaccinated, hindi ka makakakuha ng ICB card. Sino ang mga kailangan kumuha ng ICB card? Those individuals na frequently nagka-travel abroad like OFWs, seafarers, and tourists. In relation to this, ang requirement for ICB card ay vaccination certificate issued by the local government unit and syempre valid passport because ayun nga, intended siya for travelers abroad. For more details, you may visit the link flash on the screen para sa iba pang frequently asked questions about the ICB card. We will now proceed with the online application or should we say online appointment booking to get your ICB card. Without further ado, pupunta na tayo ngayon sa online appointment booking ng ICB card natin. Kailangan lang natin pumunta sa icb.boq.ph. Ilalagay din namin siya sa description box para mas madali nyo siya makita. Ayan. After nyo mailagay yung link, ma-redirect kayo sa login page ng Bureau of Quarantine, ICBP online system. Siyempre dahil bagong user lang tayo, kailangan natin mag-sign up. Ayan. Basahin lang po natin yung terms and conditions or terms and privacy. Then if okay naman sa inyo, i-click nyo lang yung I agree to the terms and privacy policy of the website. Kakailanganin natin ilagay yung email address natin. Check lang natin kung ano yung sinend na OTP sa email natin. Kapag na-send na ng BOQ yung OTP, kailangan nyo lang siya ilagay doon sa website or doon sa may online appointment system nila. Kailangan natin fill up yung details. Password, syempre i-confirm yung password. Then full name natin, first name, middle name, last name. Lalagyan din natin ng suffix kung meron tayong kung senior tayo, the third, or junior. Then kailangan din mailagay natin yung valid mobile number. Syempre yung details natin, birthday, nationality, gender, and civil status. Then after ma-fill up nung details na hinihingi para sa setup or sa creation ng ating BOQ account, kiklik lang natin yung sign up. Kapag okay na or complete na yung details na nilagay natin dun sa may sign up page, magkakaroon ng notification, pop-up notification na complete na yung sign up natin. Click lang natin yung close, then pwede na tayo mag-login. Ilalagay lang natin yung email address or mobile number na nilagay natin nung nag-sign up tayo, then yung password. Once okay na yung pag-sign up natin, then naka-login na tayo, pwede mong makikita nyo yung ito. Makikita nyo sa screen yung details nyo, then pwede nyo i-click itong apply now. Yan. Mamimili kayo ng category. Vaccination services ba yung kailangan nyo, certification services, physical examination, or seminar. Sa case natin, since ang kailangan natin ay ICB, dito natin siya i-click sa certification services. Then, ayan. May option sila dito, duplicate or reissue once ng ICB, meaning siguro nito, na-issuehan na kayo before, possible na nawala, kaya manghihingi kayo ng panibago.
Pangalawa is certification of vaccination for polio. Ang kailangan natin ay itong pangatlo, certification of vaccine for COVID-19. I-click lang natin. Malalaman na rin natin na ayan, pare-pareho yung price nila. Yung processing fee, ang amount niya ay 300 pesos. Ayan, tapos may nagpa-prompt dito na requirement, client needs to submit an original copy of his or her COVID-19 vaccine certificate issued by the LGU. The traveler must be fully vaccinated against COVID-19. Ayan, next lang natin siya. Then, mamimili ka ng method kung paano mo gustong makuha yung ICB mo. Either on-site, on-site mo siyang kukunin or i-deliver sa'yo. Ayan, hindi pa available. Kaya, most probably, ang i-click ng mga tao ay on-site. Kung gusto talaga nila makakuha ng ICB card. Then, mamimili tayo ng location kung saan natin gustong makuha. Siyempre, ang pipiliin natin yung malapit sa atin. Since kami ay nandito sa Manila, ang pipiliin namin ay NCR. Then, mamimili tayo ng specific na BOQ site within NCR. Ayan. Halimbawa kami, dito namin siya kukunin sa Robinson, Manila. Ayan. Ang magpa-prompt agad sa inyo yung earliest available appointment schedule dun sa pinili naming BOQ site, which is Robinson, Manila. Ang pinaka maaga daw is Monday, October 2. Pwede rin kayo mamili ng iba pang dates kung hindi sa inyo okay yung date na sinasuggest ng system. Ayan, nakalagay dito kapag color light green, open siya. Kapag red, ibig sabihin nun close na or fully booked na yung appointment date na yon. Ayan, ang option lang dito ay October 2 to 6. Isa lang dyan sa mga yan yung pwede nyong piliin. Halimbawa, pipiliin natin is October 3, Tuesday. Ayan, mamimili tayo ng oras kung 8:30 ba hanggang 12 PM or 12:30 hanggang 4 PM. Ayan, makikita rin natin dito yung available na slots for the specific time na yan. Hapon na lang. Yan, magpipill up lang tayo ng additional information. The first question, are you a PWD? No. Permanent address. Ayan. Tapos ipipill up natin yung travel information, travel purpose, kung ano yung occupation natin. Then, kailangan natin mag-submit ng isang government issued ID. Tapos i-upload din natin yung vaccination certificate na ini-issue nung local government unit. Then, syempre, dahil nga intended siya for travelers, kailangan natin ng scan copy ng passport. Ayan, once nalagay nyo na yung info nyo and nakapag-upload na kayo ng valid ID, certificate of vaccination, and syempre yung scan copy ng passport, ipapakonfirm sa inyo ng site yung details na ilalagay doon sa ICB card nyo. Dito nakalagay yung name, date of birth, gender, nationality, then yung passport number, tapos kung anong bakuna. Nakalagay din doon yung type ng vaccine, kung Pfizer ba siya or ibang brand ng vaccine, yung date kung kailan siya in-administer, tapos ayan, lahat naman ng details na ito na makikita nyo siya sa vaccination certificate. Ayan. Kapag okay naman lahat ng details na nakita nyo dun sa may pinakita sa inyo na ICB na template, i-click lang natin yung confirm. Kung meron tayong nakitang mali, i-click natin yung edit information. Pero since wala tayong nakitang mali, i-click natin yung confirm. Ayan. Tapos, kailangan na natin magbayad.
meron sila ditong payment methods, either credit or debit card. Pwede ka magbayad din ng cash, pwede ka mag e-money or mobile wallet like GCash, Paymaya, pwede rin online banking. Dito sa gilid makikita natin kung magkano yung babayaran natin. Dito sa summary makikita natin na yung certification nagkakahalaga siya ng 300 pesos, then may 30 pesos na convenience fee. Nasa sa inyo kung ano yung mas prepared nyo na payment method. Dito sa sample natin, halimbawa, i-click natin yung credit or debit card. Pwede rin yung e-money or mobile wallet. Ayan, GCash. Then, ayan, select lang natin. Then, ayan, may step-by-step guide naman sila kung paano nyo siya babayaran sa GCash. Ayan. After nyan, i-click natin yung generate reference number. Ito yung gagamitin natin sa pagbayad sa GCash account natin. Ayan. Kapag nakuha nyo na tong reference number, pupunta lang kayo dun sa GCash account nyo, then dun sa pay bills, then government, then i-click nyo yung Bureau of Quarantine. Tapos i-input nyo lang syempre yung reference number, then yung payment. Tapos dalihin nyo na lang din yung proof of payment. Magsisend nyo ng confirmation sa email nyo na nakapagbayad kayo sa BOQ. Then after mabayaran ng lahat ng yan, ayun nga, pupunta kayo sa BOQ. Doon nyo kailangan dalhin yung vaccination certificate nyo na in-issue ng LGU, valid passport, valid government issued ID, then dalhin nyo na lang din tong payment confirmation from GCash na nagbayad kayo for vaccination certificate doon nga sa COVID-19, yun yung ICB. Then okay naman dun sa screening officer ng BOQ, may issuehan na kayo ng yellow card or yellow passport. Ganito yung itsura. Yun lang. That's all. At dyan nagtatapos ang ating tutorial vlog about sa ICB card application. Please don't forget to like, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. And pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa aming mga latest uploads. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klaseng content, please comment down sa comment section. Thank you for watching!